Ano nga ba ang ma-recommend ko na drop bar para sa isang kamaplers natin? Yung pinaka-aero na drop bar, pinaka-mahal na drop bar, pinaka-lightweight na drop bar, pinaka-pangit na drop bar, or kabaliktaran ng drop bar? What? So ano nga ba ang maganda i-recommend dito sa ating bagong kamaplers dito sa pagpipixie? Tara at pag-usapan natin kung ano nga ba ang the best para sa kanya. So hello po mga kama-first and welcome po dito sa panibagong video ng Manila Urban Fix, and hindi ko po kayo pinipilit but kindly consider na mag-subscribe po kayo dito sa Manila Urban Fix. And bago ko po simulan mga kama-first, kung meron lang po kayo mga katanungan mga kama-first tulad nito, wag na po kayo mahiya magtanong dahil hindi naman po ako nangangagat nor hindi naman po ako nanununtok. Nangangain ng sticker, pwede pa. So kung meron lang po kayo mga ganitong katanungan mga kama-first, comment down below and malay nyo mga kama-first, kayo na po ang masunod na ma-feature dito sa Manila Urban Fix. So tara, at simulan na nga po natin. So mga kama-first, drop bar. Yung bar ay naka-drop. Drop bar. So, drop bombs, not bars. Okay, hold on. Ngayon ko lang na-realize na baliktad pala yung nasabi ko. Nag-i-edit lang ako tapos nalaman ko. Drop bars, not bombs. Bobo mo, Allen. I am a anti-war. Syempre, sino bang may gusto ng war, diba? And at the same time, mahilig ako sa war history. So, very ironic, no? So, anyway, lumayo tayo ng konti. So, ano nga po ba ang isang drop bar? So, ang isang drop bar, mga kama-first, is parang straight bar siya na binend po towards down. And then, after towards down, ito towards paloob po ng bisikleta. So, in short, mga kamappers, kaya po nakuha niya ang kanyang pangalan, drop bar, ay from its itsura itself, which is basically, sinabi ko nga kanina, naka-drop. So, itong drop bar, mga kamappers, ano nga po ba ang purpose ng isang drop bar, mga kamappers? Basically, ang purpose ng drop bar is dalawa. So, mga kamappers, basically, yung pinakauna is para maganda po ang kanyang puwersa kapag humahataw or nag-i-sprint po tayo. And dahil dun mga kamappers, nakukuha po natin yung maximum power, maximum leverage, maximum speed para makuha po natin yung kalaban natin, matuhog po yung kalaban natin or makapunta po tayo sa finish line, or meron lang po tayong inuunahan na construction boy na nagbabike na nasaktan yung ego mo, masculine ego mo dahil naunahan ka na isang construction na nagbabike na papuntang trabaho tapos ikaw mag-i-ensayo. So, siguro, ganun yung gusto mong iparating or ganun yung gusto mong gawin. I don't know, to be honest. I really don't care. A drop bar is a drop bar. So, pangalawa ng mga first is basically aerodynamics. Well, mas konti yung surface area, ibig sabihin, mas konti po yung sasaluhin ng hangin. And kapag mas konti yung sasaluhin ng hangin, ibig sabihin, mas matulis ka po or mas madali ka po pumunit sa hangin. And then, less hangin is basically less resistance, and less resistance is basically more speed. Pangalawa mga first is aerodynamics. So, in short, kapag naka-low ka kasi, kapag naka-drop bar ka or nasa drops position ka, kapag you're low in the drop bar position, well, you're basically low din sa tama ng hangin or low din siya sa surface area ng katawan mo, pati bike mo. Kasi instead na naka-upright ka, mga kamappers, naka-low ka, and then basically your speed, you're very matulin. And since you're very, very, very matulin, you'll break PRs, you'll win race, you'll be faster in no time. Pero mayroon naman akong third na sasabihin, mga kamappers, and itong third na sasabihin ko, mga kamappers, is basically one of the reason kung bakit gusto mag-drop bar ng mga tao or ng mga pixie kamapplers natin, ito po ay ang aesthetic. So, aesthetic mga kamappers. Aesthetic. Well, sino bang hindi napopogian sa drop bar? Sobrang pogi ng drop bar. Even ako napopogian sa drop bar. Pero in my opinion, mas cool pa rin tignan yung wide bar sa fixie. Pero let's say road bike and all, syempre drop bar po ang maangas. Well, again, maangas naman din yung drop bar sa isang fixie. So tara at sagutin na nga po natin kung ano nga ba ang magandang drop bar para sa isang beginner na kamappers na to. So magandang drop bar dyan mga kamappers ay OS na drop bar. Tapos in my opinion, normal na bend or standard na bend. Pero kung gusto nyo pang racing, edi mag-compact bend kayo. And then i-check nyo muna yung ganito nyo. Ito, yung buto dito, na magkabila.
Yan, i-check nyo na ang tawag doon ng measuring tape. Tapos, for example, kung 38 cm to, edi mag 38 cm na drop bar kayo. Tapos, sabihin kung 40, 41, 42, edi mag 42 kayo. Kung 40, edi mag 40 kayo. So, in short, mga mappers, dito mo malalaman kung alin ang magandang size or ang proper size para sa'yo. And speaking of brands naman, mga mappers, siguro, Uno brand lang. In my opinion, yung Uno brand lang, mga ka-muffers, wala nang iba para sa beginner, para sa amateur, solid na. In short, it is more than enough para sa inyo. So yan, mga ka-muffers. So yan, dami kong sinabi, in-explain ko muna kasi din again, newbie, so malay nyo, hindi nyo alam yung drop bar, or yung intentions ng drop bar, or yung gamit ng drop bar, or mga klase ng drop bar. So yun na nga po, mga ka-muffers, so sinabi ko. So mga ka-muffers, kung meron na po kayong mga ganitong klaseng mga katanungan, mga ka-muffers, wag na po kayong mahiya magtanong. Di man po ako nangangagat or nanununtok. So in short, mga ka-muffers, bili na po kayo ng drop bar. And then kung meron po kayong mga ganitong klaseng katanungan, wag na po kayong mahiya kung di magtanong na po kayo. And then, as usual, mga ka-muffers, vibe kayo safe and tadaan, wag po lalapit sa truck and bus. And sumunod na ba sa traffic ko, and then mag-helmet, babush, mga ka-muffers, and banay nyo, kayo na po masunod na ma-feature dito sa Manila Urban Fix if nagtanong na po kayo. So, salamat, mga ka-mappers. Babush!